Naisip mo na ba kung ano ang magiging kagaya ng makita ang mundo, upang makita ang Diyos, sa pamamagitan ng mga mata ng isang taong nakakakilala kay Jesus ng lubos? Ang Apostol Juan, na madalas na tinawag na minamahal na alagad, ay nagbibigay sa amin ng window na yon. Siya ang sumandal kay Jesus sa huling hapunan, ang isa na tumayo sa paanan ng krus, at ang isa na ipinagkatiwala ni Jesus ang pangangalaga ng kanyang sariling ina. Sa makatuwid, ang kanyang mga sinulat, ay hindi lamang mga theological na treatises, ang mga ito ay isang malalim, nakasaksi na patuto sa mismong puso ng Diyos na isiniwalat sa isang tao. Ngayon, nagsisimula kami ng isang paglalakbay sa kailaliman ng patuto na yon, na ginalugad ang 14 na mga turo ng pundasyon na inilatag ni John para sa amin. Ang mga ito ay hindi lamang kagiliw-giliw na mga ideya, sila ang mga haligi ng isang masigla, hindi matitinag na pananampalataya. Ang pag-unawa sa kanila ay hindi isang ehersisyo sa akademiko, mahalaga ito para sa sinumang tunay na nagnanais na malaman at maglakad kasama ang Diyos. Nagsisimula ang aming paglalakbay kung saan sinimulan ni Juan mismo ang kanyang ebanghelyo, na may isang pahayag kaya kosmiko at gayunpaman personal na ito ay nakakuha ng kaisipan para sa 2 millennia. Ang unang mahusay na pagtuturo ay ito, si Jesus ang walang hanggang salita, ang mga logo, na ginawang laman. Sa Juan Kabanata 1, isinulat niya, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Siya ay nasa simula ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi anumang bagay na ginawa. Ipos natin at madama ang bigat nito. Si John ay umabot sa likod bago ang oras, bago ang paglikha, sa kawalang hanggan na nakaraan. Ipinakikilala niya sa atin ang isang tinatawag niyang, ang salita. Sa Greek, ito ay, logo, isang term na mayaman na may kahulugan. Sa mga pilosopong Greek, ang mga logo ay ang banal na dahilan, ang impersonal, pag-order ng prinsipyo ng buong universo. Sa pag-iisip ng mga Hudyo, ang salita ng Diyos ay ang kanyang makapangyarihan, malikhaing ahente ang mismong pagpapahayag ng kanyang kalooban, tulad ng sinabi niya, hayaan ang ilaw, at ang ilaw ay umiral. Kinukuha ni Juan ang parehong mga makapangyarihang ideya na ito at gumagawa ng isang nakakagulat, sinabi niya sa amin na ang mga logo ay hindi isang ito, ngunit isang nasiya. Ang prinsipyo ng pag-aayos ng universo, ang malikhaing kapangyarihan ng Diyos, ay isang tao. At ang taong ito ay hindi lamang asterisk sa asterisk Diyos sa isang relasyon ng perpektong pakikisama, ngunit siya asterisk ay asterisk Diyos, na nagbabahagi ng parehong banal na kalikasan. Ito ang pundasyon ng lahat. Bago ang isang solong bituin ay nakabitin sa kalawakan, umiiral si Jesus sa walang hanggang kaluwalhatian kasama ang Ama. Pagkatapos, dinala ni Juan ang walang hanggan, kosmiko na katotohanan na nag-crash sa ating kasaysayan ng tao kasama ang isa sa mga pinakamalalim na pangungusap na isinulat, at ang salita ay naging laman at nanirahan sa atin. Ang walang hanggan, walang tigil na Diyos ay kumuha ng isang katawan ng tao. Ang infinite ay naging isang sanggol. Ang isa na lumikha ng lahat ng mga bagay ay pumasok sa kanyang sariling nilikha, na nakasalalay sa mismong mga batas ng oras at puwang na kanyang sinasalita. Ang pariralang, nakatira sa gitna namin, ay literal na nangangahulugang siya ay itinayo ang kanyang tolda, o tabernacled, sa amin. Ito ay isang direktang echo ng tabernakulo ng lumang tipan, kung saan ang maluwalhating presensya ng Diyos ay nakatira sa kanyang mga tao. Ngunit ngayon, ang tirahan ng Diyos ay hindi isang tolda na gawa sa tela, ngunit isang katawan ng laman at dugo. Ang Diyos ay hindi na isang malayong boses mula sa isang bundok o isang presensya na nakatago sa likod ng isang belo. May mukha siya, mayroon siyang mga kamay na maaaring pagalingin at isang tinig na maaaring kalmado ang bagyo. Ang katotohanan na ito ay hindi opsyonal. Nangangahulugan nito na si Jesus ay hindi lamang isang mahusay na propeta o isang guro sa moral. Siya ang kumpleto at pangwakas na paghahayag kung sino ang Diyos. Kung nais mong malaman kung ano ang Diyos, tingnan si Jesus. Ito ang pundasyon kung saan itinayo ang lahat ng iba pang mga turo. Mula sa nakakapangingilabot na katotohanan ng asterisk sino asterisk si Jesus ay itinago sa laman agad na gumagalaw si John upang ibunyag ang pangunahing katangian ng Diyos na ito. Ang pangalawang dakilang pagtuturo ay ang pag-ibig ng Diyos. Ito ay marahil ang pinakatanyag at pinakatransformasyong paghahayag ni John. Sa kanyang unang sulat,
hindi lamang niya sinasabi na ang Diyos ay mapagmahal, o na ang Diyos ay kumikilos sa mapagmahal na paraan. Gumagawa siya ng isang pahayag tungkol sa pagiging tunay ng Diyos, ang kanyang pangunahing kakanyahan. Sa unang Juan Kabanata 4, taludtod 8, sinabi niya ito ng malinaw, ang sinumang hindi nagmamahal ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inuulit niya ito sa taludtod 16 para sa diin, ang Diyos ay pag-ibig. Nangangahulugan nito na ang pag-ibig ay hindi lamang isa sa maraming mga katangian ng Diyos, tulad ng kabanalan o hustisya, ito ang mismong mapagkukunan kung saan dumadaloy ang lahat ng kanyang iba pang mga katangian at nahanap ang kanilang perpektong ekspresyon. Ang kanyang kabanalan ay isang banal na pag-ibig. Ang kanyang hustisya ay isang makatarungang pag-ibig. Hindi lamang siya nagpasya na magmahal, siya ay pag-ibig. Ito ay may malaking kahihinatnan para sa amin. Nangangahulugan nito na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi batay sa ating pagganap, ating pagiging karapat-dapat, o ating pagmamahal. Mahal niya tayo sapagkat ito ang kanyang likas na pag-ibig, tulad ng kalikasan ng araw na lumiwanag. Madalas nating iniisip na dapat tayong gumawa ng isang bagay upang kumita ng pagmamahal ng Diyos o linisin ang ating sarili upang maging katanggap-tanggap sa Kanya. Ngunit sinabi sa amin ni Juan ang kwento ay ang iba pang paraan sa paligid. Sinusulat niya, sa ito ay pag-ibig, hindi na minahal natin ang Diyos ngunit mahal niya tayo at ipinadala ang kanyang anak na maging propitiation para sa ating mga kasalanan. Ang kanyang pag-ibig ay ang pinasimulan na puwersa. Ito ay umiiral bago pa man tayo nagkaroon ng pag-iisip sa Kanya. At paano natin malalaman na ito ay hindi lamang isang magandang damdamin? Itinuturo sa amin ni Juan ang tunay na patunay, ang hindi may kakaila na katibayan, ang krus. Itinala niya ang mga sikat na salita ni Jesus, sapagkat mahal ng Diyos ang mundo, na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Ang krus ay hindi isang bantayog sa halaga ng tao, ito ay isang bantayog sa banal na pag-ibig. Ito ay ang tiyak na pagpapakita ng isang pag-ibig na napakalakas na handang sumipsip ng buong parusa ng ating paghihimagsik, ating kadiliman, at ating kasalanan, upang gumawa lamang ng isang paraan para sa atin na bumalik sa Kanya. Ang pag-unawa nito na ang pangunahing kakanyahan ng Diyos ay nagbibigay sa sarili, pag-ibig sa sakripisyo ang susi na nagbubukas ng isang buhay na walang takot at pagsusumikap, at binubuksan ang pintuan sa totoo, matalik na relasyon sa ating tagalikha. Kaya, kung ang kakanyahan ng Diyos ay nagbibigay ng sarili, nagsisimula ng pag-ibig, ano kung gayon? Ito ba ay isang magandang konsepto ng teolohiko para sa amin na humanga mula sa isang distansya, isang nakakaaliw na pag-iisip para sa isang mahirap na araw? Sinabi ni John na hindi. Ang katotohanan ng kalikasan ng Diyos ay hindi kailanman sinadya upang maging isang static na piraso ng impormasyon. Ito ay sinadya upang maging isang pabago-bago, lakas na nagbabago sa buhay. At ito ay humahantong sa amin ng diretso sa ikatlong pundasyon ng haligi sa pagtuturo ni John, ang ganap, hindi mapag-aalinlanganan na utos na mahalin ang isa't isa. Hindi ito isang magiliw na mungkahi o isang kapaki-pakinabang na tip para sa isang mas maligayang buhay. Ito ang sentral na etika ng pananampalatayang Kristiyano, ang pangunahing katibayan na tunay na naintindihan natin ang unang dalawang katotohanan. Sa itaas na silid, sa gabi bago ang kanyang pagpapako sa krus, ibinigay ni Jesus ang kanyang mga alagad kung ano ang tinatawag niyang bagong utos. Sinabi niya sa Juan Kabanata 13, isang bagong utos na ibinibigay ko sa iyo, mahalin ang isa't isa. Tulad ng minahal kita, kaya dapat kang magmahal ng isa't isa. Ngayon, isipin mo ito. Ang utos na mahalin ay hindi ganap na bago, mahalin ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili, ay isang pundasyon ng batas ng lumang tipan. Kaya ano ang bago ng utos ni Jesus? Ang pagiging bago ay matatagpuan sa pamantayan ng pagsukat. Ang dating pamantayan ay ang pag-ibig sa ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ang bagong pamantayan, ang pamantayang Jesus, ay ang pag-ibig sa isa't isa dahil mahal niya tayo At paano niya tayo mahal? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng mga paa ng lalaki na ipagkanulo siya. Sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanyang mga nagpapatay mula sa krus. Ang benchmark para sa ating pag-ibig ay hindi na ating sariling interes, ito ay ang kanyang hindi makasariling sakripisyo.
Ito ay isang radikal na iba't ibang uri ng pag-ibig. Hindi ito isang transactional na pag-ibig na nagbibigay upang makuha. Ito ay isang sakripisyo ng pag-ibig na nagbibigay ng walang pag-asang bumalik. Pinili ni John ang temang ito na may walang tigil na pagnanasa sa kanyang unang sulat. Para sa kanya, ang pag-ibig na ito ay hindi isang emosyonal, sentimental na pakiramdam. Ito ay isang konkreto, nasasalat na pagkilos. Ito ang pagsubok ng litmus ng tunay na pananampalataya. Hindi siya means mga salita. Sa unang Juan Kabanata 3, isinulat niya, ito ang alam natin kung ano ang pag-ibig, inihiga ni Hesukristo ang kanyang buhay para sa atin. At nararapat nating ailatag ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Pagkatapos ay ibababa niya ito sa pinakapraktikal na antas na may isip, kung may sino mang may material na pag-aari at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan ngunit walang awa sa kanila, paano ang pag-ibig ng Diyos sa taong yun? Nakikita mo ang loika? Sinasabi niya, kung ang pag-ibig ng Diyos, ang parehong pag-ibig na napunta sa krus, ay tunay na naninirahan sa loob mo, imposible na manatiling dormant kapag nakakita ka ng isang taong nangangailangan dapat itong kumilos. Dapat itong magbigay, dapat itong ilipat. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagtapos, mahal na mga bata, huwag nating pag-ibig sa mga salita o pagsasalita, ngunit may mga aksyon at sa katotohanan. Mura ang pag-uusap, ang kawastuhan ng teolohiko ay hindi sapat. Ang tanging wastong patunay na naipasa natin mula sa kamatayan hanggang sa buhay, sabi niya, ay mahal natin ang isa't isa sa nasasalat, sakripisyo na ito. Ito ang mahusay na identifier. Sinabi mismo ni Jesus, hindi niya sinabi, malalaman nila na ikaw ang aking mga alagad sa pamamagitan ng iyong perpektong teolohiya, o sa pamamagitan ng iyong mga kahanga-hangang mga gusali ng simbahan, o sa pamamagitan ng iyong kapangyarihang pampulitika. Sinabi niya, sa pamamagitan nito ay malalaman ng lahat na ikaw ang aking mga alagad, kung mahal mo ang isa't isa. Ang aming pag-ibig sa bawat isa ay sinadya upang maging pangunahing paghingi ng tawad sa isang panunood, may pag-aalinlangan na mundo. Ito ay ang buhay, pagpapakita ng paghinga na ang Diyos na pag-ibig ay tunay na naninirahan sa isang pamayanan ng mga tao. Kapag nagpapatawad tayo kapag hindi ito nararapat, kapag naglilingkod tayo kapag hindi nagagambala, kapag binibigyan natin kapag nagkakahalaga tayo ng isang bagay, nagpinta tayo ng isang larawan para sa mundo ng kung ano si Jesus. Sa kabaligtaran, sinabi ni Juan na may malupit na katapatan na ang isang paghahabol na mahal ang Diyos na hindi sinamahan ng pag-ibig sa kapatid ng isang tao ay isang kasinungalingan. Sa unang Juan Kapitulo 4 versikulo 20, sinabi niya, ang sinumang nagsasabing mahal ang Diyos ay napupuot sa isang kapatid na lalaki o kapatid na babae. Para kay Juan, walang pag-iiwalay sa aming patayong relasyon sa Diyos mula sa aming paalang na relasyon sa mga tao. Ang mga ito ay inextricably na nakalink. Ang pag-ibig na natanggap natin mula sa Diyos ay hindi inilaan upang wakasan sa atin, ito ay sinadya upang damaloy sa amin. Kailangan nating makuha ito. Ito ang ganap na core ng bagay. Ang pag-ibig na ito ay hindi isang bagay na ginagawa namin. Hindi ito isang bagay na maaari lamang nating magpasya na magkaroon ng mas manipis na lakas. Kung susubukan mong mahalin ito sa iyong sariling lakas, masusunog ka, magiging mapait ka, at mabibigo ka. Bakit? Sapagkat ang ating likas na pagkahilig ng tao ay pag-iingat sa sarili, hindi pagsasakripisyo sa sarili. Ang aming default na setting ay upang maghanap para sa numero 1. Kaya saan nagmula ang pag-ibig na radikal, ang iba na nakasentro sa iba? Ito ang mismong buhay ng Diyos, ang banal na espiritu, na nakatira sa mananampalataya. Tinatawag ito ni Pablo na isang bunga ng espiritu, sa Galatia Kapitulo 5. Isipin ang talinghaga na yon. Ang prutas ay hindi nagpupumilit na lumago. Ang isang mansanas ay hindi gumagala ng ngipin at pinipilit ang sarili na maging isang mansanas. Lumalaki lamang ito bilang isang likas na resulta ng buhay ng puno na dumadaloy sa sangay. Ito ang katibayan ng buhay sa loob. Ito ay tiyak na imahe na ginagamit ni Jesus sa Juan Kabanata 15. Sinabi niya, ako ang puno ng ubas, ikaw ang mga sanga. Kung mananatili ka sa akin at ako sa iyo, magbubunga ka ng maraming bunga, bukod sa akin wala kang magagawa. Ang prutas na pinag-uusapan niya ay ang napakapag-ibig na tinatalakay natin. Ang utos ay hindi, subukang mas mahirap na mahalin. Ang utos ay, manatili sa akin. Manatili,
Manatiling konektado sa mapagkukunan. Ang aming pangunahing gawain ay hindi ang paggawa ng prutas, ngunit ang pagpapanatili ng koneksyon sa puno ng ubas. Ito ay sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa kanyang salita, sa pamamagitan ng pakikisama sa iba pang mga mananampalataya, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga maliliit na bagay, na nananatili tayong konektado sa nagbibigay ng buhay na katas ng puno ng ubas. At tulad ng ginagawa natin, ang pag-ibig na ito ay nagsisimula na lumago sa atin. Ito ang kanyang pag-ibig, dumadaloy sa amin. Hindi ito mayroon tayong bago at pinahusay na pag-ibig ng tao, ito ay naging conduits tayo para sa isang banal na pag-ibig. At ang banal na pag-ibig na ito ay nagpapatakbo sa isang ganap na magkakaibang ekonomiya kaysa sa pag-ibig sa mundo. Ang pag-ibig sa mundo ay panimula transactional. Ito ay batay sa gantimpala. Mahal kita dahil kaakit-akit ka, dahil pinapasaya mo ako, dahil nagbahagi kami ng mga interes, dahil natutugunan mo ang aking mga pangangailangan. Ito ay kondisyon. Sa sandaling ang mga kondisyon ay hindi na natutugunan sa sandaling ititigil mo na maging kaakit-akit, o ititigil mo ang pagpaparamdam sa akin, o hindi mo natugunan ang aking mga pangangailangan, ang pundasyon ng pag-ibig na iyon ay gumuho. Ito ay isang pag-ibig na tumatagal at nakakakuha. Ngunit ang agape, ang banal na pag-ibig na ito, ay isang pag-ibig sa tipan. Ito ay batay sa pangako. Ito ay isang pag-ibig na nagbibigay. Hindi ito mahal asterisk dahil sa asterisk isang bagay sa ibang tao, gustong-gusto nito asterisk sa kabila ng asterisk lahat ng bagay sa ibang tao. Ito ay isang pag-ibig na lumilikha ng halaga sa taong mahal. Ito ay ang pag-ibig na tumingin sa amin sa aming paghihimagsik at kasalanan at sinabing, pinili kita. Ibababa ko ang aking buhay para sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit maaaring mag-issue si Jesus ng pinaka-imposible na tunog na utos sa kasaysayan ng tao, mahalin ang iyong mga kaaway at manalangin para sa mga nag-uusig sa iyo. Hindi niya sinasabi sa amin na makabuo ng mainit, malabo na damdamin para sa mga taong nagnanais na makapinsala sa atin. Siya ay nag-uutos ng isang gawa ng kalooban, isang sinasadyang pagpipilian upang hanapin ang kanilang kabutihan, upang hangarin ang kanilang makakaya, kahit na sila ay nasa pinakamalala. Ito ay imposible sa tao. Nangangailangan ito ng isang supernatural na interbensyon. Kinakailangan nating maging konektado sa puno ng ubas na ang pag-ibig ng Ama, na nagpapadala ng ulan sa makatarungan at hindi makatarungan, ay maaaring dumaloy sa atin sa mga taong nagkamali sa amin. Ito ang ibig sabihin na ibigay ang ating buhay. Para sa karamihan sa atin, hindi ito nangangahulugang isang literal na martir. Ito ay nangangahulugang 1,000 maliit na pagkamatay sa ating sariling kaakuhan, ang ating sariling kaginhawaan, ating sariling agenda, bawat solong araw. Nangangahulugan ito na inilalagay ang iyong karapatan upang maging tama sa isang hindi pagkakasundo para sa kapayapaan. Nangangahulugan ito ng paglalagay ng iyong oras upang makinig sa isang taong nasasaktan, kahit napagod ka at may 100 iba pang mga bagay na dapat gawin. Nangangahulugan ito na inilalagay ang iyong pagmamataas upang humingi ng kapatawaran kapag nag-ulo ka. Nangangahulugan ito na inilalagay ang iyong mga mapagkukunan, hindi lamang ang labis na hindi mo makaligtaan, ngunit ang pagbibigay hanggang sa talagang gasto sa iyo ng isang bagay. Nangangahulugan ito na inilalagay ang iyong pagnanais para sa paghihiganti at pagpili na magpatawad, hindi dahil nararapat ito, ngunit dahil pinatawad mo ang isang hindi mababago na utang sa iyong sarili. Ang bawat isa sa mga maliliit na pagsuko na ito ay isang gawa ng pag-ibig, isang aksyon sa katotohanan, na ginagawang nakikita ng hindi nakikita na Diyos ang mga tao sa paligid natin. At ito ay kung saan ang katotohanan na bahagi ng mapagmahal sa pagkilos at sa katotohanan ay nagiging kritikal. Hindi sapat upang simpleng magsagawa ng mga gawa ng serbisyo. Ang isang kilos ay maaaring gawin sa labas ng tungkulin, sa labas ng pagkakasala, o kahit na sa isang banayad na pagnanais na kilalanin. Ngunit ang pag-ibig sa katotohanan ay nangangahulugang ang ating mga aksyon ay nakahanay sa katotohanan kung sino ang Diyos at kung sino tayo sa Kanya. Ang totoo, hindi tayo ang mapagkukunan ng pag-ibig na ito. Kami ay mga tatanggap. Ang totoo, ang taong tinatawag nating pag-ibig, maging ang kaaway, ay nilikha sa imahe ng Diyos at isang taong namatay si Kristo. Kapag kumikilos tayo mula sa katotohanan yon, ang pagkilos ay nabago.
Ang pagpapatawad sa isang tao ay hindi na lamang greeting ang ating mga ngipin at pinipigilan ang kapaitan, ito ay nagiging isang gawa ng pagsamba, isang muling pagsasagawa ng ebanghelyo kung saan tayo, ang hindi nararapat, ay pinatawad. Ang pagkakahanay ng pagkilos at katotohanan na ito ang pumipigil sa ating pag-ibig na maging isang bagong anyo ng legalismo. Maaari kang lumikha ng isang checklist ng mapagmahal na aksyon, bisitahin ang may sakit, ibigay sa mahihirap, hawakan ang iyong dila at gumanap ito ng isang malamig na puso. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang pangunahing reoryentasyon ng sarili. Ang mahusay na labanan ng buhay na Kristiyano ay ipinaglalaban dito, sa larangan ng digmaan ng kalooban, sa pagitan ng matandang sarili na nakawire para sa pag-iingat sa sarili at ang bagong sarili na nai-rewired para sa pagbibigay ng sarili. Ang matandang sarili ay patuloy na nagtanong, ano ang nasa loob nito? Paano ito nakikinabang sa akin? Makatarungan ba ito sa akin? Pinapanatili nito ang isang masusing talaan ng mga pagkakamali. Nahuhumaling ito sa sariling mga karapatan at sariling reputasyon. Ngunit ang bagong kalikasan, ang buhay ni Kristo sa loob natin, ay nagtatanong ng ibang hanay ng mga katanungan, ano ang hinihiling sa akin ng pag-ibig sa sandaling ito? Paano ko maipapakita ang puso ng Ama sa taong ito? Paano ako makakapagtayo, sa halip na mapunit? Hindi ito natural. Ito ay supernatural. At ito ay isang sandali na pinili. Nararamdaman mo ang pag-igting sa 1,000 iba't ibang mga sitwasyon. Kapag pinutol ka ng isang tao sa trapiko, ang matandang sarili ay nais na sumandal sa sungay at galit, ang bagong sarili ay sinenyasan na manalangin para sa tao, upang isaalang-alang na maaaring magmadali sila sa isang ospital, upang palayain sila mula sa iyong paghuhusga. Kapag pinapuna ka ng hindi patas, ang dating sarili ay nais na mag-mount ng isang masiglang pagtatanggol, upang alista ang lahat ng mga kadahilanan na tama ka at mali sila, ang bagong sarili ay sinenyasan na makinig, upang maghangad ng pag-unawa, magtiwala sa Diyos sa iyong pagpapatunay. Ito ang pagsisikap ng pagpapakabanal. Ito ang proseso ng ating panloob na katotohanan, ang ating puso at isipan, na nakakakuha ng ating positional reality kay Kristo. Posisyonal, nakaupo kami sa Kanya sa mga makalangit na lupain. Praktikal, bumaba pa rin tayo rito, na dumadaloy sa aming sariling mga paa. Kaya paano natin maitulay ang puwang na yon? Sa pamamagitan ng pagsasanay, sa pamamagitan ng pagsunod, sa pamamagitan ng pagpili na kumilos sa pag-ibig, kahit na hindi natin ito naramdaman. Si C.S. Lewis ay nagsalita tungkol sa napakatalino na ito. Sinabi niya na kapag kumilos ka na parang mahal mo ang isang tao, mahal mo na sila. Ang mga aksyon, kapag napili ng sinasadya at umaasa sa Diyos, ay nagsisimulang mag-ukit ng mga bagong landas sa neural sa ating mga kaluluwa. Ang pagpili na maglingkod sa isang taong hindi mo gusto, na ginawa sa pagsunod kay Kristo, ay nagsisimulang mapahina ang iyong puso sa kanila sa paraang sinusubukan lamang na gumawa ng mga positibong damdamin na hindi kailanman magagawa. Isipin ito tulad nito, ang aming damdamin ay ang kabos, hindi ang makina ng tren. Ang makina ay ang ating kalooban, sumuko sa Diyos at pinapagana ng Kanyang Espiritu. Ang track ay ang katotohanan ng Kanyang salita. Kapag ihanay natin ang ating kalooban sa Kanyang katotohanan at sumunong sa pagsunod, ang ating damdamin, ay kalaunan ay susundan. Minsan sinusunod nila ang malapit sa likuran, at kung minsan ay malayo sila sa track, ngunit hindi sila ang nagtutulak sa tren. Kung maghihintay tayo hanggang sa maramdaman natin tulad ng pagmamahal sa ating kaaway, maghihintay tayo magpakailanman. Ang utos ay hindi pakiramdam ng pag-ibig para sa iyong mga kaaway, ngunit simple, mahalin ang iyong mga kaaway. Ito ay isang kahalagahan, isang tawag sa aksyon, at sa pag-arte, sa paggawa, may makahimalang nangyayari. Sinalubong tayo ng Diyos sa ating pagsunod at nagsisimulang baguhin ang ating mga puso upang tumugma sa ating mga kamay at paa. Ito ay kung paano tayo magsisimulang magmahal tulad ng mahal niya hindi sa pamamagitan ng ating sariling kapangyarihan, ngunit sa pamamagitan ng isang biyaya na gumagana sa atin at sa pamamagitan natin, isang maliit, magastos, magandang gawa ng pagsuko sa isang pagkakataon. At ito ay kung saan dapat tayong maging napakalinaw. Ang pagsuko na ito, ang gawaing ito ng kalooban, ay hindi isang mabangis, puting-knuckled na pagsisikap ng pagpapabuti ng sarili.
Kung susubukan mong gawin ito sa iyong sariling lakas, masusunog ka, magalit, o mas masahol pa, maging mapagmataas at matuwid sa sarili. Ikaw ay magiging isang Fariseo, pinakintab sa labas ngunit puno ng kapaitan sa loob. Ang makina ng ating kalooban ay hindi pinapagana ng ating sariling pagpapasya. Ito ay na-fuel sa pamamagitan ng pagkakaroon at kapangyarihan ng banal na espiritu. Tandaan, ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ito ang prutas ng espiritu, hindi sa atin. Ang aming trabaho ay hindi upang makabuo ng prutas, ngunit upang sumunod sa puno ng ubas. Kaya, ang mahalagang tanong ay nagiging, paano tayo mananatili? Paano tayo sinasadya at patuloy na kumonekta sa mapagkukunan ng supernatural na kapangyarihan? Hindi tayo iniwan ng Diyos upang malaman ito sa ating sarili. Ibinigay niya sa amin ang tinatawag ng mga teologo na paraan ng biyaya, simple, nasa salat na kasanayan na posisyon sa ating mga puso upang matanggap ang kanyang tulong. Isipin ang mga ito bilang mga channel kung saan ang buhay ni Kristo ay dumadaloy sa ating pang-araw-araw na katotohanan. Ang una at pinakapangunahin ay ang kanyang salita. Ang pag-uudyok ng iyong isip sa banal na kasulatan ay hindi tungkol sa pag-iipon ng kaalaman o panalong mga argumento. Ito ay tungkol sa pag-renew ng isip. Sinabi ni Pablo sa Roma Kapitulo 12, mabago ng pag-update ng iyong isip. Ang salita para sa binagong, mayroong asterisk metamorpho asterisk, kung saan nakuha natin ang aming salitang metamorphosis. Ito ay ang parehong salitang ginamit upang ilarawan ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok. Nagpapahiwatig ito ng isang radikal na pagbabago mula sa loob sa labas. At paano ito nangyayari? Sa pamamagitan ng pag-update ng ating isipan. Nangangahulugan ito na sinasadya na palitan ang mga kasinungalingan na pinaniniwalaan natin tungkol sa ating sarili, tungkol sa iba, at tungkol sa Diyos ng kanyang katotohanan. Kapag tinutokso ka na magalit sa galit, ang espiritu ay maaaring maisip mo, isang banayad na sagot ang tumalikod sa galit. Kapag tinutokso kang mawalan ng pag-asa, ipinapaalala niya sa iyo, hindi kita iiwan o hindi ka pababayaan. Kapag tinutokso kang inggit, bumubulong siya, ang pagka-Diyos na may kasiyahan ay mahusay na pakinabang. Ngunit ang espiritu ay hindi maaaring dalhin sa iyong isip ang isang taludtod na hindi mo pa inilalagay doon sa unang lugar. Ang paglubog ng iyong sarili sa banal na kasulatan ay tulad ng marinating ang iyong kaluluwa sa katotohanan. Dahan-dahan, sa paglipas ng panahon, binabago ang iyong lasa, ang iyong default na setting. Pagkatapos ay may panalangin. Ngunit hindi ko pinag-uusapan ng isang mabilis na listahan ng mga kahilingan na nabasa mo bago mo simulan ang iyong araw. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa isang pag-uusap. Isang patuloy na pag-on ng iyong puso sa Diyos sa gitna ng iyong buhay. Kapag ang kasamahan na yun ay nagsabi ng isang bagay na tumatagal, ang una, panloob na kilusan ay maaaring, Ama, tulungan mo ako. Masakit ako, gusto kong gumanti, bigyan mo ako ng iyong puso para sa taong ito. Ipakita sa akin ang katotohanan. Hindi ito isang panalangin ng kahinaan, ito ay isang panalangin ng malalim na lakas. Ito ay isang pag-amin na hindi mo ito magagawa sa iyong sarili at isang paanyaya para sa Diyos ng universo na lumakad sa iyong cubicle, kusina, kotse, at bigyan ka ng kapangyarihan na magmahal tulad ng mahal niya. Ito ay sa maliit, matapat na mga panalangin ng pag-asa na ang kapangyarihan para sa pagsunod ay pinakawalan. Inaayos mo ang iyong maliit na kalooban sa kanyang walang hanggan, mabuti, at mapagmahal na kalooban. Ikaw ay, sa bisa, pagsasama ng iyong kotse sa tren sa kanyang lokomotiko. Isaalang-alang ang tukso sa tsismis, sumali kapag ang isang pag-uusap ay lumingon sa pagbagsak ng ibang tao. Gustong-gusto ito ng matandang sarili. Ito ay parang isang shortcut sa pakikipag-ugnay sa mga taong kasama mo, at binibigyan ka nito ng isang panandaliang pakiramdam ng higit na kagalingan. Ngunit naramdaman mo na ang tseke sa iyong espiritu. Iyon ang pag-uudyok ng banal na espiritu. Sa sandaling yon, mayroon kang isang pagpipilian. Maaari mong baliwalain ito at sumali, at lalakad ka sa pakiramdam na guwang at kumpleto. O maaari kang manalangin ng isang tahimik, isang segundo panalangin, Panginoon, bantayan ang aking dila. At pagkatapos ay maaari mong piliin na baguhin ang paksa o magsalita ng isang salita ng biyaya tungkol sa taong tinalakay.
Alam mo, mabait talaga siya sa akin noong nakaraang linggo, o simple, parang mahirap na sitwasyon. Ipagdarasal ko siya. Ang maliit na gawa ng pagsunod na ito, ang maliit na pivot na ito, ay isang malalim na gawa ng digmaang espiritual. Pinipili mong bumuo sa halip na mapunit. Pinipili mong makipagsosyo sa espiritu ng buhay kaysa sa akusado ng mga kapatid. At sa pagpili na yon, ikaw ay nagiging katulad ni Jesus. Ang bawat isa sa mga sandaling ito ay isang sanggang daan. Isipin mo ito, sa isang solong araw, nahaharap ka sa 12 dosenang, marahil daan-daang, sa mga maliliit na tinidor na ito sa kalsada. Ang tukso na maging walang tiyaga sa linya ng grocery. Ang tukso na mag-scroll ng walang pag-iisip sa iyong telepono sa halip na makisali sa iyong pamilya. Ang tukso na mag-alaga ng sama ng loob laban sa isang taong nagpaliit sa iyo. Ang tukso na gupitin ng isang sulok sa trabaho kapag walang naghahanap. Ang bawat isa ay nakakaramdam ng hindi gaanong halaga sa paghihiwalay. Sinasabi ng matandang sarili, hindi mahalaga. Ito ay isang maliit na bagay. Ngunit nauunawaan ng espiritu na ang karakter ay hindi hinuhulaan sa isang dakilang, kabayanihan sandali. Ito ay hinuhulaan sa hurno ng 1,000 maliliit na pagpipilian. Kumuha tayo ng kawalan ng tiyaga. Nasa trapiko ka, huli na para sa isang appointment. Ang kotse sa harap mo ay pupunta ng 5 milya sa ilalim ng limitasyon ng bilis. Pakiramdam mo ay tumataas ang init sa iyong dibdib. Ang iyong mga knuckles ay puti sa manibela. Ang iyong isip ay nagsisimula sa karera sa galit, paghuhusga sa mga saloobin tungkol sa driver. Iyon ang laman, ang matandang sarili, pagkakaroon ng mahuhulaan na tantrum. Hinihiling nito ang mga karapatan nito, mahalaga ang oras ko. Dapat matugunan ang aking schedule. Umalis ka sa aking paraan. Ito ay isang pagsamba sa sarili. Ngunit pagkatapos ay darating ang pag-uudyok. Isang tahimik na nudge. Isang memorya ng taludtod. Ang bunga ng espiritu ay pasensya. Narito ang pivot, ang pagpipilian. Maaari kang magpatuloy sa fume, hayaan ang cortisol na baha ang iyong system, pagdating sa iyong patutunguhan na galit at nabalisa. O, maaari kang huminga at manalangin, Ama, ikaw ay may kapangyarihan sa aking oras. Hindi ito sorpresa sa iyo. Tulungan mo akong isuko ang aking pakay sa iyo sa sandaling ito. Bigyan mo ako ng iyong kapayapaan. Sa katunayan, Panginoon, ipinagdarasal ko ang taong iyon sa kotse na iyon. Pagpalain mo sila, panatilihing ligtas sila. Nakikita mo ba kung ano ang nangyari? Nagbago ka lang ng isang sandali ng makasariling pagkabigo sa isang gawa ng pagsamba at pamamagitan. Napukaw mo lang ang iyong sarili at kinilala ang pamamahala ng Diyos sa iyong manibela, ang iyong schedule, ang iyong napaka-emosyon. Aktibo mong isinasagawa kung ano ang ibig sabihin ng kunin ang bawat pag-iisip na bihag na sundin si Kristo. Hindi ito isang mystical na karanasan, ito ay isang magaspang, may malay tao na desisyon na ginawa sa isang trapiko. At kung mas ginagawa mo ang pagpipilian na yun, mas madali itong maging. Ang mga unang beses, naramdaman itong pinilit, hindi likas. Ngunit sa tuwing pipiliin mo ang paraan ng espiritu sa paraan ng laman, inukit mo ang isang bagong uka sa iyong kaluluwa. Ikaw ay, medyo literal, na binabago ang iyong isip. Pinag-uusapan ng mga neuroscientist ang tungkol sa neuroplasticity, kung paano lumikha ang aming paulit-ulit na mga saloobin at pag-uugali at palakasin ang mga neural na landas sa ating talino. Ito ang pisikal na katotohanan ng isang espiritual na katotohanan. Sinasanay mo ang iyong automatikong tugon. Sa paglipas ng panahon, ang iyong default na reaksyon sa mabagal na driver ay nagsisimulang magbago. Ang galit ay mas mabagal na tumaas. Mas mabilis ang pagdarasal. Nagtatayo ka ng memorya ng espiritual na kalamnan. Ang layunin ay hindi na hindi ka nakakaramdam ng isang flicker ng kawalan ng tiyaga, ang layunin ay ang flicker ay hindi na kumokontrol sa iyo. Nalaman mo, sa pamamagitan ng pagsasanay, upang makipagsosyo sa espiritu upang pumili ng ibang tugon. Ngayon, maging matapat tayo. Magkakaroon ng mga araw na mabibigo ka. Mga araw na hindi mo ginagawa ang pivot. Sasali ka sa chismis. Mag-snap ka sa mabagal na driver. Maipapasa mo ang mapait na pag-iisip. At sa sandaling yon, ang tinig ng kaaway ay palaging pareho. Ito ang tinig ng pagkondena. Kita nyo, nabigo ka ulit. Tinawag mo ang iyong sarili na isang Kristiyano? Hindi ka na magbabago. Ikaw ay isang mapagkunwari. Sumuko ka lang.
Ang tinig na yon ay idinisenyo upang itulak ka sa isang spiral ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa, upang maitago ka mula sa Diyos. Ngunit ang tinig ng banal na espiritu ay naiiba sa radikal. Hindi siya nagdadala ng pagkondena, nagdadala siya ng pananalig. Ang pagkumbinsi ay tulad nito, ang salitang iyon ay hindi nagbibigay buhay. Ang galit na iyon ay hindi sumasalamin sa aking puso. Hindi iyon ang nilikha ko sa iyo. Bumalik sa akin. Ang pananalig ay hindi isang pagtulak palayo sa Diyos, ito ay isang mapagmahal na tawag upang bumalik. Ito ay isang diagnosis, hindi isang parusang kamatayan. At ang aming tugon sa mapagmahal na pananalig na ito ay ang maganda, nagbibigay buhay na regalo ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay hindi lamang masama ang pakiramdam. Sumasang-ayon ito sa Diyos tungkol sa iyong kasalanan, pagtalikod dito, at bumalik sa Kanya upang matanggap ang paglilinis at kapatawaran na nasecure na ni Jesus para sa iyo. Ito ay bumalik, alikabok ang iyong sarili sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang biyaya, at gawin ang susunod na hakbang sa Kanya. Ang paglalakbay ng kabanalan ay hindi isang lakad na lumalakad kung saan ang isang slip ay nangangahulugang tapos ka na. Ito ay mas katulad ng pag-aaral na maglakad bilang isang sanggol. Magkakaroon ng talon, ngunit ang Ama ay naroroon, gamit ang Kanyang kamay na naka-outstretched, na nagsasabing, okay lang yun. Bumangon ka, subukan natin ulit, nakuha kita. Ang pananaw na ito ay ganap na kritikal. Dahil kung nakikita mo ang iyong espiritual na buhay bilang isang pagsusuri sa pagganap, ang bawat natitisod ay parang isang marka laban sa iyo, isang dahilan para sa disqualification. Ngunit kung nakikita mo ito bilang isang relasyon, bilang isang ama na nagtuturo sa kanyang minamahal na anak na lumakad, ang bawat natitisod ay sinusundan ng isang mapagmahal na scoop-up, isang banayad na salita, at isa pang hakbang na magkasama. Ang Ama ay hindi nabigo sa sanggol para sa pagbagsak. Inaasahan niya ito. Ito ay bahagi ng proseso. Ang kanyang kagalakan ay wala sa walang kamali-mali na pagganap, ang kanyang kagalakan ay nasa pagpayag ng bata na bumangon at maabot muli ang kanyang kamay. Ang kanyang kagalakan ay nasa relasyon mismo. Kaya, paano tayo makakabuti sa paglalakad? Paano natin gagawin ang pivot na yun mula sa laman hanggang sa espiritu ng palagi? Hindi ito tungkol sa pag-ungol ng ating mga ngipin at sinusubukan ang ating sariling lakas. Iyon ay isa pang anyo ng paglalakad sa pamamagitan ng laman, isang mukhang relihiyoso, ngunit gayunpaman ang laman. Sa halip, ang espiritu ay nagbibigay sa amin ng mga tool, na may espiritual na pagpapakain at armas upang palakasin tayo para sa paglalakad. Ang dalawang pinakamalakas sa mga ito ay ang salita ng Diyos at panalangin. Magsimula tayo sa salita. Ang banal na kasulatan ay hindi isang maalikabok na rulebook. Ito ay buhay at aktibo. Tinatawag ito ng may akda ng Hebreo na, mas matalim kaysa sa anumang dobleng talam. Isipin mo yan. Ito ay isang sandata, ngunit ito rin ang aming pagkain. Tinawag ito ni Jesus sa pang-araw-araw na tinapay. Kaya't kapwa ito ay nagtatanggol sa amin at nagpapalusog sa amin. Paano ito gumagana? Sabihin nating nag-scroll ka sa pamamagitan ng social media. Nakikita mo ang isang tao mula sa iyong nakaraan na tila matagumpay na matagumpay. Nakuha nila ang perpektong pamilya, ang kamanghamanghang bakasyon, ang promosyon sa karera. At agad, ang laman ay umuurong sa ulo nito. Ang isang nakakalaso na cocktail ng inggit, paghahambing, at awa sa sarili ay nagsisimula na bumulwak. Ang iyong mga saloobin ay nagsisimula sa spiral, bakit hindi ako? Nagtatrabaho ako tulad ng mahirap. Ang buhay ko ay napakalaking. Dapat may nagawa akong mali. Ito ay isang kritikal na punto ng pagpili. Maaari mong patuloy na uminom ng lason na yon, hayaan itong maasim ang iyong puso at ang iyong araw. O maaari mong gawin ang pivot. Maaari mong magamit ang tibak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang pivot ay mukhang huminto, huminga, at sinasadyang magdadala ng katotohanan upang madala ang mga kasinungalingan na nagsisimula kang maniwala. Naaalala mo ang isang taludtod tulad ng Awit Kapitulo 139, natatakot ako at kamanghamanghang ginawa. O Jeremias Kapitulo 29 versikulo 11, alam ko ang mga plano na mayroon ako para sa iyo, ipinahayag ng Panginoon, plano na palakasin ka at hindi makakasama sa iyo, plano na bigyan ka ng pag-asa at isang hinaharap. Maaari mo ring sabihin ito ng malakas. Hindi.
Ang kasinungalingan ay ang aking halaga ay sinusukat ng aking mga nagawa kumpara sa kanila. Ang katotohanan ay ang aking halaga ay naayos sa krus. Ang kasinungalingan ay ang Diyos ay pinipigilan ako. Ang katotohanan ay ibinigay ng Diyos sa akin ang bawat espiritual na pagpapala kay Kristo. Ang ginagawa mo sa sandaling iyon ay lumalaban. Aktibo kang kumukuha ng mga saloobin na bihag at ginagawa silang masunurin kay Kristo, tulad ng itinuro ni Pablo. Pinapalitan mo ang salaysay ng kaaway sa salaysay ng Diyos. Hindi ito isang magic incantation. Binago nito ang iyong isip. Pinipili nitong paniwalaan ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo kung ano ang sinasabi ng iyong damdamin o iyong kultura tungkol sa iyo. Ang mas maraming pag-iisip mo sa banal na kasulatan kapag hindi ka asterisk sa isang krisis, mas madaling dalhin ng espiritu sa iyong memorya kapag ikaw ay asterisk. Ito ay nagiging mga bala sa iyong espiritual na arsenal, handa nang maputok sa sandaling ang pag-atake ng kaaway. Ang pangalawang tool ay pare-pareho, panalangin sa pag-uusap. Marami sa atin ay may isang napaka-formal, nakabalangkas na ideya ng panalangin. Sa palagay namin ito ay isang bagay na ginagawa namin sa loob ng 10 minuto sa umaga at marahil bago kumain. Ngunit ang paglalakad kasama ang Espiritu ay nangangahulugang naninirahan sa isang bukas na pag-uusap sa Diyos. Ito ang manalangin ng walang pagtigil na pinag-uusapan ni Pablo. Sa sandaling iyon ng inggit, ang panalangin ay maaaring maging kasing simple ng Diyos, tulungan mo ako. Ito ay pangit. Hindi ko nais na maramdaman ang ganitong paraan. Linisin ang aking puso. Tulungan mo akong makita ang aking sarili at sa kanila sa paraang ginagawa mo. Kapag ikaw ay nasa trapiko na yon, ito, Lord, bigyan mo ako ng iyong pasensya ngayon. Punan mo ako ng iyong kapayapaan. Kapag nakakuha ka ng mabuting balita, instant ito, salamat, Jesus. Ang ganitong uri ng panalangin ay gumagawa ng dalawang bagay. Una, kinikilala nito ang iyong pag-asa sa Kanya sa real time. Hindi mo sinusubukan na hawakan ito sa iyong sarili at pagkatapos ay iulat muli sa Diyos mamaya. Inaanyayahan mo siya sa gulo ng sandali. Pangalawa, pinapanatili nito ang iyong espiritual na pansin na nakatutok sa kanyang dalas. Mahirap para sa mga kasinungalingan ng laman na kumuha ng malalim na ugat sa isang puso na patuloy na bumabalik sa Ama. Ang panalangin na pag-uusap na ito ay ang lifeline na nagpapanatili sa atin na konektado sa mapagkukunan ng ating lakas, sandali. Ito ang patuloy na dialogo ng relasyon, hindi lamang isang serye ng mga nakatakdang pagpupulong. At ito ay sa lugar na ito ng patuloy na koneksyon, armado ng kanyang katotohanan at napuno ng kanyang presensya, na nagsisimula tayong maglakad ng hindi perpekto, ngunit higit pa palagi, sa kalayaan at kapangyarihan ng Espiritu. Sa huli, ang paglalakad sa Espiritu ay hindi tungkol sa isang perpektong pagganap ngunit isang patuloy na koneksyon, gamit ang mga tool ng katotohanan at panalangin na ibinigay niya sa amin. Nagtataka akong malaman, alin sa dalawang tool na ito aktibong nag-a-apply ng banal na kasulatan o pagpapanatili ng panalangin sa pag-uusap ay nagpapakita ng pinakamalaking hamon para sa iyo sa gitna ng isang abalang linggo. Ipaalam sa akin ang mga komento dahil talagang binabasa ko silang lahat. At kung handa ka nang ipagpatuloy ang pag-uusap na ito, siguraduhin na mag-subscribe ka at pindutin ang notification bell. Dahil sa aming susunod na video, haharapin namin kung ano ang hitsura ng marinig ang tinig ng Diyos sa ingay. Hanggang doon, patuloy na labanan ang magandang laban. Ito si Marco.